Unta ibalik na sa amuang yutang kabilin. Pahawaon ang kumpanya nga naga-operate karon diri sa amuang yutang kabilin. Og ang minahan unta undangon na kay makaguba na sa kinaiyahan. Isa ang Barangay Ned sa Lake Cebu, South Cotabato sa pinagmiminahan ng coal sa Pilipinas. Pero kasabay ng ingay ng mga makinang ginagamit sa pagmimina, ang sigaw ng mga katutubo at residente na ipatigil ang proyekto. Onda likot prinsip juga. Usoy, da sidak kan keton tu sebili tufan tu di nemo abe. Da an kafayu tadu. Sinisimulan ng pasukin ng operasyon ng coal mining ang lupang ninuno ng Taboli Manobos Daft Claimants Organization o Tamasco. Mining, ang subong ito sa ubos. Naigo na sa boundary sa Tamasco. Una na sudlan sa mining. Kuha na ang mga tao nila. Nakumbinsi na ang mga tao diri sa sityo. Ang kumrel nila. Kumrel. Minimina ang coal, pangunahin para gamitin sa paglikha ng kuryente. Ginagamit ito para patakbuhin ang coal-fired power plants. Pero tinuturing itong pinakamaruming source ng enerhiya. Sa katunayan, pinagbabawal ang coal mining at coal-fired power plants sa ibang bansa. Sa Pilipinas, 17 coal mining companies ang nasa development and production phase, habang 5 ang nasa exploration. Kasama rito ang mga kumpanyang may kontrata sa Barangay Ned. Sa mga dokumentong isinumita nila sa Securities and Exchange Commission, may kitang binili ng San Miguel Energy Corporation ang mga kumpanyang may coal mining contract sa lugar. Bukod sa marumi, delikado rin ang pagmimina ng coal ayon sa environmental groups. Yung pagmimina kasi, lalo na yung dambuhalang pagmimina o yung large-scale mining, ano pa man ang minimina, napakalaki nung pinsala na dinudulot nito. At maraming dokumentadong kaso na namamatay ang coal miner dahil sa tinatawag na black lung o yung paghinga nung coal ash. Ang coal ash kasi nakakalason. Imagine nyo kung ang sigarilyo may filter, ang coal ash, lumulutang lang siya sa loob ng minahan at kung wala kang suot na protective gear gaya ng kaso sa maraming coal mine sa Pilipinas, diretso siya pupunta sa baga natin at nagdadala siya ng sakit. Malaking bahagi ng supply ng kuryente sa bansa ang galing sa coal. Yung coal natin ngayon, about 60% siya ng energy mix natin. Ibig sabihin, yung kuryenteng ginagamit natin sa buong Pilipinas, 60% to nanggagaling sa coal. Kaso, pinapakita kasi ng mga datos ngayon na yung operation pala ng mga coal plants natin ay hindi pala ganun ka-reliable. Hindi nga raw maaasahang magbigay ng sapat na supply ng kuryente ang coal sa kabila ng pinsalang dulot ng operasyon nito. Kaya't palaisipan sa mga katutubong Taboli Manobo na pinapalaya sila sa kanilang lupang ninuno para sa isang proyektong hindi naman kapaki-pakinabang. Og mao na ilahang katuyuan nila nga para makasupply sila og kuryente. Sa tinud lang, bisan kinsa nga tao nagakinahanglan og kuryente. Kuhaon nila ang carbon diha, dili man mi makaabel sa kuryente. Diri sa amoa, wala man nakaabot ang kuryente diri sa amoa. Pila ka tuig na. Panahon na para itigil ang pag-asa ng Pilipinas sa coal dahil hindi ito sumasagot sa pangangailangan ng mga komunidad. Paliwanag ng grupong kalikasan. Siyempre, malinaw na malinaw, ang pangunahing nakikinabang sa dependent sa coal ay yung malalaking negosyante na kumikita at nag-ooperate ng malalaking mga coal mining at coal-fired power plants. Samantalang, sa kabilang banda naman, yung mga minero, mga komunidad kung nasaan yung coal mining, mga mismong komunidad kung nasaan yung coal-fired power plant, sila yung pinakadehado. Kasi sila yung nakakaranas ng sakuna, ng pagkasira ng kanilang kalusugan, pagkawasak ng kabuhayan. Ang ganitong pinsala ang kinahaharap ng mga residente ng Barangay Ned mula nang pumasok ang coal mining sa kanilang lugar. Mga tao kasi sa NED, mga beneficiary ng agrarian reform.
So may mga clause sila. Tapos yun ang concern nila kasi yung NED talaga, kung ano mong context doon, very rich siya agriculturally. Kaya nagtaka kami paano yung government na sila mismo nagbigay ng lupa doon. Ngayon, ibibigay sa isang malaking kumpanya na mayayaman na para matindi pa doon, para hukayin, sirain yung lupa, para kunin lang yung maruming coal sa ibaba, na sa etas noon, napakagandang lupa na nagbibigay magandang hanap buhay sa mga tao at nagpapaaral ng kanilang mga anak. Noong 2022, napilitan ng magsasakang si Helbert Mosquera at kapatid niyang si Rix na ibenta ang lupang kinatatayuan ng bahay nila sa Sitio Aboy. Pero hindi na pumayag ang magkapatid na ibenta pa ang lupang sakahan. Mga po ko sir, hindi na madula ang akong nga lupa. Kaysa tunang sir, ang lupa ko sir, hindi ko gidibligya na sa inyo. Wala pa nasulod ang minahan diri sir. Grabe ang amon nga produkto, grabe. Insakto na kami sa karsada, may tanan kumpleto na kami diri. Noong April 2024, inarestong magkapatid na Mosquera nang dumaan sila sa mining site papunta sa sakahan dahil sinira ng mining operations ang kalsada. Subong, nabudlayan na kami subong ka uma. Kay tungod, wala na kami sing agyan ma'am nga magpagawa sang amon nga produkto. Kay tungod, ari ma'am lang, slide na. Kinasuhan sila ng kumpanya ng trespassing at grave threats pero ibinasura ito ng piskal dahil walang sapat na ebidensya. Maliban sa kabuhayan, dumadaing din ang mga residente ng Barangay NED sa epekto ng pagmimina sa kalusugan at kalikasan. Kay dati ang sa wala pa ang call nga gin-stock nila dira. Tinaw kayo ang amon nga tubig, wala galubog bisan mag-ulan. Wala na aga itom amon nga tubig. So karon kung mag-ulan, gaitom na amon nga tubig. Pag sa mga bata nagasakit sang tiyan tapos nagaubo. Gusto sang kumpanya na ipahalin kami diri kay apektado kami. Ito yung karbon na naiwan dito is galing dyan sa taas, yung stockpile ng coal mining. So kumbaga pag umuulan doon, lumalabas doon sa baba, tapos dito siya pupunta. Yan yung kaya naging ganito yung dito sa pispan. Maraming karbon na naiwan. Malinis to nung una, yung wala pang stockpile. Malinis ito at mayroon pang isda. Tapos yung mga may pato, may kahit mga bata naliligo dito. Pero ngayon wala na. Kasi yun na nga, kita mo naman yung carbon. Oo, yung mga bloke ang lupa. Para matuloy ang proyekto, naiulat din ang mga hakbang para linlangin umano ang mga katutubo. Sulod sa San Miguel sa una nga wala pa ang open pit, drilling pa lang sila. Naanay mga militarisasyon niya na nahitabo sa among abang, ginaharas me. Ang mga tribo diha sa ginaoperitan karon, giilad na sila. Oh, giilad na sila sa kumpanya para ma-operate lang, para makuha ang coal. Ganito ang naging karanasan ng mga Tiboli sa Sitio Eldulog nang paalisin sila noong October 2024. Pag-abot siyang mga kumpanya, upod sila nga taga-NCIP, nagsaka diri sa amon. Muto nga taga-APML, upod nila nga ang siling sang taga-kumpanya, magtanom kami sang saging o mga iban pa, mga prutas, gusto nila itanom. Muna, nagpilma na lang mi, kay kayuhan man namon daw. Itong ilang kuhan ba, isuged sa amon. Pero kay pag-abot nila, direct mining na lang kuhan nila. Oh. Baga wala na natuman ang... Wala matuman itong iban mga kuhan nila. Di matuman. Tani, kung may alam kami, ginabasaan na itong ilang papilama sa amon. Pero kay wala man kami kabalo magbasa. Nakasaad sa Indigenous Peoples' Rights Act na dapat may free, prior and informed consent o FPIC mula sa mga katutubo ang isang proyektong papasok sa kanilang ancestral domain. May karapatan silang pumayag o tumanggi sa isang proyektong apektado ang kanilang komunidad. Kasi kung ang FPIC ay talagang paggalang ito sa aming karapatan, pakinggan dapat ang sa aming side namin. No? Pag sabihin namin na ang kumpanya
na ini-introduce mo sa amin ay hindi namin matatanggap dahil makakasira yan sa aming kultura, sa aming lupang ninuno, at etc. Makakasira yan sa aming kinabukasan. So, ibig sabihin dyan, handa din makinig yung na tanggapin yung aming pagtanggi at tanggapin yung hindi namin pagpapahintulot doon sa kumpanya dahil labag ito sa aming kalooban. Ang mining na sila expansion unta nga mo sulod dire sa amo ang ancestor domain. Nagataging-taging na sila diha sa highway tung niaging tuig. Kapila pud sila nakipagdialog sa amo nga gusto nila magsulod pero gusto ang istorya namo sa ilaha dili may magsugot nga may ningon ang amo ang yutang kabilin. Pero hindi ganito ang nangyayari. Dahil malinaw daw na hindi kapakanan ng mga katutubo ang inuuna ng National Commission on Indigenous Peoples sa pagpapatupad ng FPIC. Kakampi talaga siya sa mga kumpanya na papasok doon sa komunidad. Kasi wala siyang panindigan batay doon sa kanyang mandato na protektahan ang mga katutubo. Sa karanasan ng mga Taboli Manobo, panggigipit sa mga katutubo ang tugon sa kanilang pagtutol sa mga mapanirang proyekto. Noong December 3, 2017, 8 miyembro ng Tamasco, kabilang si Datu Victor Danyan, ang pinatay dahil sa pagtutol sa plantasyon at pagmimina sa Barangay Ned. Lambut ni Dibe Dorin, be ni 33rd, Dibe Dorin, be ni 27. Tumimbak 33rd, gitu 27. Tumimbak bayu 27 bugut tuduk be 33 hek yun na timbo deng tuduk na datuk uso wita na datuk penibut ni dia pak ngak ho sedeng tah datuk ye kesuteng seu timbo strapping na kawan yang kap jadi guna ye di na motu tuduk ngak tok na mon teme am diu ben tuduk be ni o be ni po busing tuduk be ni. Kaya yung nangyayari sa Lake Cebu, hindi siya isolated incident, kundi nangyayari din sa iba pang mga kalupaan na pinaglalawayan ng mga korporasyon at gustong maagaw yung lupa ng mga, lalo na ng mga katutubo. Meron lang kaming bagong labas na report na marami talagang militarization at human rights violation sa mga katutubo ay konektado sa mining. Bukod sa mga direktang epekto ng coal mining sa mga nakatira sa mga bundok at sakahan, piniliwanag din ng mga katutubo ang malaking epekto nito sa mga dinadaanan ng tubig galing sa bundok. Ang tasaday, diha gikan ang puro dagko nga mga sapa. Para sa sungan. Kaingon ko sa sungan, dili ang tribo ang maapektuhan kung mabungkag ang tasaday. Maulang gyapon diri sa lawa o sa ala. Deliver. But pasabot, dili lang taga-tasaday ang apektado. Kutob sa maagian sa dakong sapa, apektado na. Kung ginapait nila ang mining, hindi lang tasaday ang magbarog. Kung persahan yun sang tribo, dapat hindi lang diri. Kaya hindi lang man taga diri ang affected. Dapat tong mga naadito sa ubos nga bahin, tabang sila diri. San Miguel Corporation ang itinuturong may sala sa coal mining sa Barangay Ned. Kahit sinabi ng kumpanya na binenta na nila ang pagmamayari rito, sinabi ng grupong kalikasan na kailangan pa ring mapanagot ng kumpanya sa ginawa nitong pinsala sa lupa, buhay at kalikasan. Siya yung nagpasok ng malalaking mga ekipahe. Siya yung nagpasok ng mga goons na at kumausap sa local state armed forces para protektahan yung mining site na yan. Kahit pa magbago yung pangalan ng parent company, dahil sila ang nag-umpisa niyan at hindi nila napanagutan mula pa noong 2010 na ginawa nila yan, may pananagutan sila. Then we should make them accountable. No? It's a publicly listed company and at alam ko may mga
dioceses at archdiocese may share din sa San Miguel, no? Kaya may position na rin yung CBCP, di ba? Magdadivest kami sa San Miguel dahil sa mga nangyayari sa San Miguel, di ba? So sana yung mga ibang mga responsible investors, no? So be aware of what San Miguel is doing in Lake Cebu and make them accountable, no? Pressure them to do something sa Lake Cebu, to stop coal mining in Lake Cebu. Hindi natinag sa paglaban ng mga katutubo, magsasaka, residente, maging mga taga-suporta nila, gaya ng mga organisasyong pangkalikasan at simbahan. Ayon sa kanila, patuloy nilang tututulan at ipatitigil ang operasyon ng coal mining sa Lake Cebu. Konektado kasi yung sabi ng Santo Papa, yung ano ba yun, yung the cry ng mahirap saka cry ng earth. Unang iiyak kapag umiiyak yung kalikasan, yung mahirap. Kapag umiiyak na yung mahirap, ibig sabihin, umiiyak na rin yung kalikasan. Ang lupa ay buhay para sa mga katutubo. Kaya wala raw porma ng pananakot at pandarahas ang kayang makapagpaalis sa kanila sa kanilang lupang ninuno. Ang barok sa Tamasco, nagapadayon gyapon mi nga pakigbatok sa sa kumpanya. Nagapadayon mi pagprotekta sa among yutang kabilin. Nagapadayon ang pagprotekta sa kinaiyahan kay dili man pud namo gusto nga maguba ang kinaiyahan para i-prepare namo ang mong yuta para sa sunod nga henerasyon. Nga wala naman may adtuan nga laing lugar nga pwede may manginabuhi dito. Diri raman may manginabuhi.